Maraming mga kasinungalingan ang paano ko ba ipaliliwanag 'to, binebenta sa atin na dapat paniwalaan natin, dapat ganito, dapat ganito. Na I have been saying all along, pero wala namang nakikinig sa akin masyado, and it's okay. So I continue to make videos hoping that my son would listen to me. Parang nung nagkaanak ako, nung nakita ko na, oops, wala naman akong tagapakinig sa aking mga videos. Siguro yung anak ko. Si anak ko yun eh. Baka sakali pakinggan niya. One of the biggest lies is dapat maging independent ka, umalis ka at 18 o lumabas ka ng household mo. That's wrong. Meron ako napanood na isang babae na sinasabi niya sa akin. Ay, hindi sa akin. Sinasabi niya sa video na sa Amerika, ipupush nila maging independent yung mga bata. Yung mga normal families na mahal nila yung magulang nila. Na mahal nila yung anak nila. Parang Pilipino. Na kumari ayaw nilang ilayo sa kanila. Mapipilitan silang ilayo through dormitories. Ipagdodorm nila yan. Pag nag-college, yung mga kayang magpaaral ng college. Pag hindi kaya magpaaral ng college, yung iba tutulungan nila, yung anak nila, down payment para sa bahay, and then babayaran na ng bata yun sa pagtatrabaho niya. Either as a cashier, a gasoline boy, a parking attendant, or any job na fast food na pwede dun sa bata. At 18. Maraming kulturang gumagawa niyan because we are being westernized also. Hindi man direktang sa atin, pero sa atin, they are perceived as pabigat. Puta, Pilipino tayo eh, pero paalisin ko na yung anak ko dito o kung nandito man, pabigat siya. Meron lang tayong pagkakamali. Dalawa. We fail to look at the value of the child, kung anong value niya na nandiyan siya. And number two, we fail to look at paano ba natin gagawing capable itong batang ito. Diba? Kasi ang family na magkakahiwalay, separate ang binabayaran niyan. Imbis na sa isang bahay kayo, separate na hapagkainan, imbis na share kayo sa food, separate na cars, separate na lahat separate. And nawawala yung village. Now, raising a child becomes very difficult kasi nawawala yung village. Merong mga pamilya na yung mga pinili nilang umasa lang sa kanilang magulang o lolo't lola. Sila yung naging mga entitled. They cannot share the village kasi mababawasan yung kanilang pinagkukunan. Rather than thinking na pamilya ko to, dapat tulungan ko to, dapat patas kami na nakukuha ko nito. And eventually, we can build an empire. Magtutulungan kami. Ngayon, if you want to raise a business, it's very hard. Kasi nakatingin ka kaagad dun sa taong babayaran mo. Yung mga tao naman na merong mga pwedeng utusan, ginagawa lang nilang utusan yung kapatid nila rather than gawin nilang partner. So, merong mali. Ang daming mali sa ating lipunan. Kaya families na wealthy, they go down. Those na hindi makapagstay in a certain family, they are left to fend for themselves. They are alone. And when you're alone, you're vulnerable. So, sa mga magulang dyan, or sa mga breadwinner, sa mga kapatid na kumikita, so dami ng pakinabang nyo dun sa kapatid nyo. Hindi lang financial ang napakinabangan mo. Kasi kapag nawala yung mga taong yun, mas mahirapan ka. Lahat na lang babayaran mo. Ito naman sa mga wala pa silang financial na capabilities. Try to find your own and try to find your own pagkakakitaan and then share it with the family. Pag nagtulong-tulong kasi yung isang pamilya. Alam niyo ako, meron ako naging girlfriend dati tapos marami silang magkakapatid. And they say it's a liability kasi nahahati yung panggastos sa kanilang lahat. And I say, at this point, graduating na siya ng college that time. The next sister is hindi siya nakapagtapos ng kolehiyo pero she's working. The next sister graduate na rin ng college.
kung magtutulungan kayo until the men in the family, susunod 2 boys, then another girl. Magkakatulungan kayong lahat. Maganda. Ngayon, meron silang isang sister na maaga nagkaanak, nagloko. Loko siya. Nakaasa ngayon siya dun sa mga tao sa bahay niya. Dapat hindi lang siya nakaasa, kundi dapat marunong din siyang asahan. Pwedeng siya sana ang tagabayad ng bills kung hindi siya nangungupit. Pwede sana siyang asahan sa mga small businesses, kunwari. Habang nag-aalaga siya ng bata, meron siyang sari-sari store kung may maipupundar yung mga kapatid niya. Or other stuff na hindi na magawa ng iba dahil naghahanap buhay sila. If the mindset is like that, wherein everyone respects yung whatever the person is bringing to the table, at hindi ka maluho, hindi kayong naglaba ka lang tapos kung kumain ka naman ang luho-luho mo sa pagkain, gusto mo araw-araw kang may ice cream cake at saka nagsisigarilyo ka pa ng marami, babayaran pa ng mga kasama mo sa bahay, nakakainis naman yun kasi hindi naman fair. If you always look at each other na tayo ay hindi liability and we make ourselves na asset kesa sa liability, kung gano'n natin tignan yung pamilya natin, walang pamilyang hindi aasenso. Kaya lang, generations before us, even yung generation ng mga magulang natin na nasa 70s na, nasa 80 years old na, nasa 60 years old na, laso ng isip. And it's up to this generation to change that. Sana.